Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today is a Sunday and we are ending today our civil calendar 2023. Beautifully, we end our 2023 with the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Tungkol po sa pamilya ang ating pagninilay sa araw na ito. According to Sister Lucia, isa sa mga visionaries ng Our Lady of Fatima, sabi niya, the final battle between the Lord and the kingdom of Satan is about marriage and family. By experience, my dear brothers and sisters, I know that this is happening. We know that there are so many problems that we need to address which really destroy the natural order of family instituted by God. Kaya po napakaganda na binabalikan natin o binibigyan tayo ng isang modelo kung paano ba maging pamilya. Pinapaalala sa atin unang-una sa lahat na ang Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin, pinili niya na pumasok sa pamilya. And so, God chose to save humanity by entering in a family. Kaya mayroon tayo ngayon the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. At ang tawag sa pamilyang ito ay hindi perfect family. Hindi po ideal family. But it is called Holy Family. Sapagkat wala namang perpektong pamilya, ang Diyos hindi siya pumasok sa pamilya to make our families perfect, to make our families ideal, but He entered to a family to make our families holy. Pagpapakabanal ang daan ng pamilya palapit sa Diyos. At pagpapakabanal din ang susi upang ang pamilya ay maprotektahan, upang ang pamilya ay manatili magpakailanman. And so, God wills our family to be holy. Kaya huwag tayong maghanap ng perpektong pamilya kasi wala tayong mahanap. Huwag tayong maghanap ng ideal family kasi wala tayong mahanap. Mayroon at mayroon pa rin tayong makikitang kahinaan, pagkakamali, o kaya naman hindi pagkakaunawaan sa pamilya, o kaya naman awayan sa pamilya, tampuhan, kasi hindi tayo nilikha ng Diyos at hindi kagustuhan ng Diyos na ang pamilya natin ay maging perpekto o ideal. But God is inviting us to make our families holy. And what really makes the family of Jesus, Mary, and Joseph holy? It is by the presence of God. It is God. And so, having God in our family makes our family strong, makes our family established, makes our family rooted or founded in a solid foundation. Kaya po napakahalaga na sa pamilya, ang Diyos ang siyang nagiging sentro nito. And beautifully, our readings today, especially first reading and second reading, give us
the image of Abraham as an example of faith in God. And so to be holy means putting our faith in God, having faith in the Lord. And so sa loob ng pamilya, napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Sa unang pagbasa, we heard about the promise of God to Abraham that he would become a father to many nations. It was a promise. And so, dito pinapakita sa atin na ginusto ng Diyos ang magkaroon tayo ng pamilya at tayo ay magmula sa pamilya. And then, in the second reading from the letter to the Hebrews, Abraham is presented as the father of faith, of our faith in the Lord, na nagtiwala sa Diyos na tutuparin niya ang kanyang pangako kahit na ano pang mangyari. Pinapaalala sa atin dito mga kapatid na sa pamilya, kaya ng sinabi ko, hindi perpekto, hindi ideal. But we are all called to strive to holiness. And that holiness starts by having faith in the Lord. At sa pamilya, maraming pagsubok, maraming hirap na pagdaraanan. Pero sana ang pagkakaroon ng pananampalataya, pananalig sa Diyos, gaya ni Abraham, ang siyang ating maging sandata sa lahat ng pagsubok o problema na darating sa pamilya natin. Kapag ang pamilya ay nakakapit sa Diyos, kahit ano pang dagok ng buhay, kahit ano pang hirap ng buhay, unos ng buhay ang darating, ang pamilya ay kailanman hindi masisira at mawawasak. Ang pamilya ay masusubok, pero hindi yan kailanman mawawasak. Kapag tayo ay nagtiwala, kumapit, o kaya naman may pananalig sa Diyos, kaya ni Abraham. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang story of the presentation of the Lord in the temple, kung saan dito, the parents of Jesus, Mary and Joseph, are being highlighted as obedient followers of the law. And so, ang pinapakita dito sa atin, ang daan sa pagpapakabanal ng pamilya ay ang pagsunod sa batas ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. And so faith is equated to having the obedience to follow the law of the Lord. Kaya malinaw sa atin na kung ito ay ipinagbabawal ng Diyos upang sa ganon maprotektahan ng pamilya, having faith in Him would tell us, I will obey the teachings of the Lord, I will obey the will of the Lord, upang sa ganon ay maprotektahan ko din ang aking pamilya. And apply that in our family. Ang pamilya ay magiging matatag if we know how to obey. Obey one another. And obey would mean the capacity to honor one another, to respect one another. At sana sa loob ng pamilya, we know how to respect our role. Mga anak, dapat marunong magrespeto sa kanilang mga magulang bilang gabay nila sa kanilang buhay. At ang mga magulang, hindi lang pwedeng ang mga anak lang ang marunong magrespeto. But honoring here would also having the capacity to honor the young ones by listening to them. Kaya ito po yung pangalawang punto ng mga magulang ni Maria, ni Jesus, na sina Maria at Jose, ang pakikinig.
pakikinig sa Diyos at pakikinig sa isa't isa. Mahalaga ito mga kapatid, sapagkat sa pakikinig, lumalalim yung ating pag-unawa sa isa't isa. And bilang mga magulang, honoring your children would also mean listening where they are going or where are they coming from in their experiences of what is happening to them, that you do not easily judge them and try to insist something on them, but try to listen to them. Listen what is going on to them, and you will begin to understand, embrace one another, and love more deeply one another. Try to listen to one another. Ang huli po, sabi ng ating ebanghelyo, umuwi sila sa kanilang tahanan. Sana po ito yung ating maging inspirasyon din. Ang pagpapakabanal ay ang pag-uwi sa ating tahanan. Sapagkat sa tahanan, mararanasan natin yung tahan na nandito yung mga taong nagmamahal at tubos na nakakaunawa at kailanman hindi mangiiwan sa iyo. Love our family, embrace our family. It might not be the perfect one, ideal one, but it is the best gift of God for you and for me. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.